So stress, pero yan, normal yan. Kasi pag hindi ka na stress, alien ka. Di ba? Kasama na sa buhay natin yan. At yan, ang gagampanan natin dito sa First Vita Plus. Okay? So, unhealthy lifestyle. Posible, marami pa sa atin dito, hindi ko man kayo kakilala, may mga vices pa. Umiinom ng alak, naninigarilyo pa rin. Tapos, siyempre, importante pa rin yung attitude natin. So, yan yung mga dapat nating ayusin para maging healthy talaga yung ating buhay. Okay? So, ayan, ang topic natin ngayon, ayan, napakaganda, no? Yung ating, ayan, special health talk, rheumatism. Pag sinabi mong rheumatism, pag tinawag natin, ano na sa atin? Rheuma. O may nirarayuma na po ba sa atin ngayon? Sometimes, okay. So kasi po, ang topic natin ngayon, masyadong ano po ito malawak. So, bibigyan natin ng diin yung about sa rheumatoid arthritis. Kasi may isang daang klase ng arthritis. Hindi common sumakit ang kasukasuan mo, sumakit ang kamay mo, sumakit ang paa mo, or bigla ka na lang hindi makatayo, ay agad-agad ay may tawag agad doon. Ibig sabihin, rheuma. So, arthritis, maraming klase ng arthritis. Yung tatlo na pinakakilala natin, ano yon? Osteoarthritis, gouty arthritis, at yung topic ko ngayon, rheumatoid arthritis. Yan ang dapat nating paglaanan ng pansin. Okay? So, nakalagay pa yung ating product. Ang ganda, no? At yan talaga yung ating ipopromote. Okay? So, ayan, rheumatism. Ayan, so, about saan? Sa joints. Pag sinabing joints, ayan, ano ba yung mga joints natin? Diba, yung kamay. Ibig sabihin ng joints, may dalawang buto na gumagalaw. Unang-una, katulad dito. Ano po ba yan? Mukhang ito ay siko. Diba? Ito naman yung ating kamay. Kasi meron yan, diba? Gumagalaw. Ibig sabihin, meron siyang joints. Ito naman yung ating tuhod. Okay? At ito yung ating sakong, di ba? Or ankle. So, yan yung mga posible na nagkakaroon or tinatamaan ng arthritis. So, iba't iba po yan. At yan ang ating i-discuss ngayon. Okay? So, ano ba ang rheumatoid arthritis? Ayan, no, nakita niyo yung ating model. Ayan, no, mukhang kamay. Sumasakit yung kamay niya, ayan, hawak pa yung kanyang ito po, no? Katulad ng mga masisipag nating siyempre, mga nagtatrabaho, ay talagang posible talaga na magkaroon ng mga iba't ibang sakit sa kamay. Okay? So, hindi lang naman kamay. Okay, una, ano ba yung rheumatoid arthritis? Ito po ay isang chronic autoimmune. So, ibig sabihin, ito po ay sa ating immune system ang problema. Autoimmune na ang kondisyon, nagkakaroon ng inflammation or pamamaga. At hindi lang po isang buto. Ito ay tinatawag natin polyarthritis. So, ibig sabihin, ang involved, maraming klase ng buto natin. Katulad ng kamay natin, alam niyo po ba na ilan ang buto ng kamay? Unang-una yung finger po, yung pinakataas. Ito po ay 14 ang buto dyan. Yung palad natin, 8. At yung dito sa ating wrist, ilan? 5. So pag tinotal mo, yung buto po sa kamay ay 27. So grabe no, buto, 27 na po yun. Ito yung tanong ko ngayon. Saan po natin makikita ang pinakamaliit na buto? Ayan, baka trivia, baka may nakakaalam. Saan natin makikita yung pinakamaliit na buto? Hindi na yung pinakamalaki kasi obvious yung pinakamalaki. Alam niyo po ba kung saan ang pinakamaliit na buto? Tenga? Sa tenga. Tenga. Wow, ang galing ni Pring Dennis. Yung po yung tinatawag natin stain or stirrup. Napakaliit po nun. O ano naman yung pinakamalaking buto? Ano po yung pinakamalaking buto natin? Ayan, hita. Femur. Ito yung femur. Ayan, lahat ba? May femur ba? Lahat? May hita. Yan po yun. So,
Yun po yung ating mga dapat na kahit paano ay malaman natin. Okay? So, extra-articular manifestation. Ito po ay makakaapekto hindi lang po sa joints. Apektado din ang mga organs. Bakit po? Autoimmune, ibig sabihin, abnormal ang ating antibodies. Yung inaatake niya, yung sarili niyang dugo, inaatake ng immune system natin, yung ating mga joints, yung mga cells natin, yung mga normal cells. Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon ng epekto pati po sa mga organs katulad ng lungs, ako, apektado rin ng heart, ang ating mga mata, pero ang pinaka-main na involved ay yung ating joints. Kaya lahat ng joints natin, posible talaga, along the way, pwedeng sumakit. Lalo na pag sobrang gamit natin. At nagkakaroon ng inflammatory synovitis. Kasi po, yung synovitis, synovial fluid, yun yung likido, yun yung langis para gumalaw yung mga buto natin. Kaya gumagalaw po yan dahil dun sa synovial fluids. Okay? Ayan, so tuloy natin. What are joints? Ano ba yung mga joints? Ito po, no? Unang-una, ito po ay two or more bones meet to allow movement. Yun yung sabi ko sa inyo, di ba? Ibig sabihin, may movement. Di ba? Pwede mo siyang i-flex, pwede mong i-extend. So, may adduct. Adduct, ibig sabihin, papunta sa body. Abduct, palabas. So, yan yung mga term po, no? So, the joint damage in rheumatoid arthritis happens on both sides. So, ibig sabihin, pag sumakit ang kamay mo, dapat pati yung kaliwa sumasakit din para masabi natin meron kang rheumatoid arthritis. So pag isa lang ang sumasakit, tapos biglang after 2 to 5 minutes nawala yung sakit, so hindi po yun rheumatoid arthritis. Posible po soft tissue or soft tissue lang po yun or nagkaroon ka lang ng pain. Tama po ba o musculoskeletal pain or magkakaroon ka ng nerve, so yun yung neuropathy na tinatawag. So iba't iba po yung klase, pero mag-concentrate tayo sa joints. Yun yung importante, okay? So nakita niyo po yung kamay na yan. So dapat iingatan mo yan kasi yung joints, pag naapektuhan yan at hindi po yan na-treat ng maaga, pwede talagang ma-evolve yan at maging ganito po ang itsura. So parehong joints apektado, pwede ring leg, pareho rin dapat, okay, kung shoulder, parehong shoulder din ang sumasakit para masabi natin rheumatoid arthritis. Bakit ko nasabi yun? Kasi pag sinabi ko namang gouty arthritis, yan sa ibang topic natin yan, mataas ang uric acid. So ibig sabihin, iba yun dito. So hindi involved yung pagkain. Dito, hindi pinagbabawal na kumain. Pero, syempre, mag-iingat pa rin tayo. Okay, ano pa yung sa osteoarthritis naman, dahil saan? Sa pag-edad. Okay? Nagkakaedad tayo, osteoarthritis po ang tawag doon. Kasi nag-start po yan ng, I think, 40 to 60 pataas yan, yung mga osteoarthritis. Pero ang rheumatoid arthritis po, pwedeng lumabas ng 2 years old pataas. So, ibig sabihin, hindi lang po sa mga may edad ang ating rheumatoid arthritis. Even mga bata, mga teenager, pwedeng tamaan ng rheumatoid arthritis. Okay, so tuloy natin. Ayan ang mga naapektuhan. Yung shoulder natin, kasi may ball and socket, di ba po? Yung wrist, yung spine natin, di ba? Ayan, yung ating likod, madalas yan. Biglang sumasakit yung mga likod natin. Yung ating mga hip, ayan, yung hips natin, yung ating balakang, yung ating tuhod, at yung ating foot, lalo na yung knees ng mga dating athlete, yung talon ng talon, mga basketball player, pagdating ng 16 yan, tinan nyo po, sumasakit na yung mga tuhod kasi syempre sobrang talon, sobrang takbo, nag-edad na sila, so nagkakaroon na ng problem po yun. Okay? So where does rheumatoid arthritis attack? Diyan po yun. So ito po, rheumatoid arthritis, ayan po yun. Ano ba yung gender at different age group na naapektuhan? Unang-una, approximately 1% of population, alam niyo po ba sa Amerika, 1.3 million
ang may rheumatoid arthritis. Ganun po, no? Ganun karami. At lamang ang babae, mukhang marami nga ang babae ngayon dito, ang female po, ang pinaka na-outnumber niya ang mga lalaki. 3:1. Kung may 4 na tao, 3 doon babae, 1 doon lalaki. Mas lamang at mas madaling tamaan ng rheumatoid arthritis ang kababaihan. Mamaya may reason po. Ano ba yung risk factors? Unang-una yung age. Ang age po na tinatamaan ng rheumatoid arthritis, 35 to 50 years old and above. Ayan. So ano yung gender? 2 to 3 times common on female. Kaya yung mga kababaihan natin, no? Ayan, mag-iingat talaga. Genetics. Ayan yung genes. Ibig sabihin, ano yung nasa atin, sa katawan natin? Unang-una, yung mga obese. Obesity. Yung sobra na sa timbang. Hindi lang yung timbang, pati yung fat sa katawan. Abnormalities po. Ano pa? Overweight. Naku, kailangan pala magbawas talaga ng timbang. Okay. Ano pa? At yung mga smokers. Lalo pa sa mga kababaihan na nagbubuntis na naninigarilyo. So dapat, pagsabihan niyo po yung mga kababaihan or yung nagbubuntis na naninigarilyo, posibleng tamaan ng rheumatoid arthritis. Okay? Ano pa? At yung women who have never given birth. Anong ibig sabihin? Hindi nagkaroon ng hindi nanganak or hindi nagkaanak. Kaya marami po no, tumanda na, sabi nga na tumandang dalaga. So posible na high risk sila na magkaroon ng rheumatoid arthritis. Okay po ba yan? Naintindihan po ba? Diet. Naku, ito importante yan. Ano ba yung mga dapat natin bantayan sa diet? Unang-una, yung mahilig sa mga maaalat. Ayan, yung sodium na yung alat na mga pagkain natin. Yung mga sausawan na ginagamit natin. Diba, yan ang isang reason. Posible talaga mag-cause. Yung mahilig sa matatamis. Naku, yan. Paborito natin, mga fructose pa naman, di ba? Yung mga red meat. Ayan, mahilig sa karne, puro protein. Nawala na yung, hindi na naging balance, di ba? Walang fiber. Mahilig sa mga supplement, katulad ng iron. At nagkakaroon pa ng vitamin D deficiency. Yung hindi ka naaarawan. Importante po. Pinaka-safe po ay 6 to 8 a.m. Pwede ka pang magbilad sa araw. Pero beyond 8, ingat na po. Maglagay na po tayo ng mga protection kasi iba talaga ngayon ang init. Diba? Ngayon ay I think 37 or 38 degrees ngayon. Kaya marami talaga ngayon nagkakasakit, nagkakaroon ng heat stroke, di ba? Inaatake sa puso kasi sobrang init talaga, nadi-dehydrate. So dapat hydrated tayo lagi. Okay? Ayan, ano ba yung mga signs and symptoms? Unang-una, nagkakaroon ng pain. Saan? Nagkakaroon ng pain and stiffness sa kamay. Okay? So pagising mo sa umaga, hindi ka makatayo, hindi mo maigalaw yung kamay mo. Nagkakaroon ng stiffness, paninigas. Hindi lang sa isang joint, posible buong joint ay sumasakit. Yan ang tinatawag natin morning joint stiffness. So, anong ibig sabihin? Pag sinabing gouty arthritis naman, uric acid tumataas, ang unang tinatamaan yung mga hinlalaki sa paa. Pag yan ang sumasakit, posible mataas ang uric acid mo. Okay, so yun ang difference. Pag sa kamay, posible both hands, pwedeng rheumatoid arthritis yan. Di ba? Pero yung biglang sumakit at na-control mo naman within 2 to 5 or 10 minutes na wala, posible naman sa edad, titingnan natin, posibleng osteoarthritis naman yon, di ba? So may iba-iba yan. Hayaan nyo, i-discuss natin sa susunod. Ayan, so decreased range of motion, hindi mo maigalaw, hindi mo maibuka ang kamay mo, nagkakaroon ng fatigue, at nagkakaroon ng paglalagnat na tinatawag natin low-grade fever, hindi high-grade. So mababa naman. So nagiging 34 degrees, 35 kasi ang normal is 37, 36 to 37 ang normal natin. So, ano ba yung stages ng rheumatoid arthritis? Ayan. So, ito po ay may research talaga, no? At syempre sa tulong ng aking may bahay yan, isa sa mga gumawa rin ng slide natin. Grabe. Pinagpuyatan. Kasi inaral din po namin kung paano natin maibibigay sa inyo ng hindi ganong
Kumbaga, syempre, technical words po pag mga medical terms. So, yung unang-una, ito yung early. Ganyan pa ba yung mga kamay nyo? Tingnan nyo nga kung early. Naku, ayun. Kasi sa susunod, baka maging intermediate na yan at maging late. Kaya dapat, as early now, dapat na-check nyo na. Kasi pag napabayaan nyo po, nagkakaroon ng radial deviation. Ayan, no? Nakita nyo po yung mga knuckle. Ito yung knuckle na tinatawag. Naka-deviate siya o nakapunta siya sa kanan, sa radial. Ayan, radial po yan Yung thumb, ayan, nakita nyo po yan. Ulnar deviation naman. Ayan, ito, nakita nyo po, liko na, tapos ang dami niyang mga, ayan po, yung joints niya. Ito yung swan neck. Ayan, gawin nyo nga yung sa kamay nyo, pag nagagawa nyo yan, ako, posible. Isa na po yan sa deformity. Swan neck, para siyang swan. Ayun, parang swan, di ba? Ayan ang mga nangyayari po. Ano pa? Marami pong klase ang deformities ng joints. May tinatawag po na boutonniere's deformity. Nakita niyo po yung phalanges, yung pinaka-phalanges natin. Ayan, di ba? Ayan yung pinaka-liko. Kaya mo bang gawin yan? Parang hindi, no? Yung claw toe, ayan, yung titingnan niyo yung mga buton niyo dito, ha? Kung meron na kayong nakikitang claw toes dyan. At yung hammer toe. Ayan, nakikita niyo parang hammer siya, Hammer toe. Ako, meron lang nakaka-relate. Okay? So, maraming klase. Okay, ano pang other signs and symptoms? Nagkakaroon ng fatigue. Ibig sabihin, madali kang mapagod. Madali kang malobat. Naku, madaling malobat pala. So, dapat talaga, ayan, no? So, dapat laging uminom ng First Vita Plus. Yes. Di ba? Tapos, natutulog ka, bigla kang pinagpapawisan ng malamig. Ayan, no? Night sweat. Tapos, nilalagnat ka. Heavy sweating. Yan ay yung mga signs and symptoms na meron kang rheumatoid arthritis. Okay? At biglaang pagbaba ng timbang, pagbagsak ng timbang mo, losing weight, as early sign of rheumatoid arthritis. Yan po yun. Okay? So ano pang other signs? Myalgias. Pag sinabing myalgias, nagkakaroon ka ng muscle aches or muscle pain. Ayan, muscle tender to touch. Pag hinawakan mo yung part na yun, ang sakit. Diba? So talagang namimilipit ka talaga sa sakit. Tapos, nagkakaroon ka ng sleep disturbances. Hindi ka makatulog. So, ibig sabihin, isang sign po yan. Poor sleep quality or issues with sleep. 70% ng pasyente na may rheumatoid arthritis, posible hirap matulog. Yan po yun. Diba? Ano pa? Marami po, no? Rheumatoid nodules. Tingnan niyo yung mga siko nyo, baka may mga nodules na. Pag may nakita kayo na may nodules o may mga bukol po dyan, sign po yan ng rheumatoid arthritis. Ayan, elbows are commonly affected. Nakita mo yan. Hindi yan tulis, hindi yan pinasadya. Okay? Tapos, scleritis and episcleritis, inflammation. Lalo pa naman ngayon, napakainit. Nagkakaroon tayo ng dryness ng mata. Kaya uso rin ngayon ng sore eyes, pero hindi lang sore eyes. Pwede rin kasi maging dry ang mata mo at posible dry eyes. Ano pa? Ayan, so pericarditis din. Ano ibig sabihin? Nagkakaroon ng pamamaga yung pericardium ng puso natin. Ayan, kaya apektado rin yung puso. Ito yung normal at ito yung pericarditis. Meron pa mamaga ng puso. At pag sinabi namang myocarditis, yung muscle, yung heart muscle naman ang inflame or yung meron siyang inflammation, yung tinatawag natin myocardium. Ayan, so talagang hindi lang yung joints ang apektado. Di ba? So ano pa yung other signs? Pati yung baga. Ano nangyayari sa baga? Nagkakaroon ng scarring or fibrosis, nagkakaroon ng scars. Kaya pag ikaw ay nagpa-x-ray, sabi mo, wala na akong nararamdaman, pero pag tingin sa x-ray mo, may mga scars. Di ba? So yun po ang isang sign na nagkakaroon ka ng chronic dry cough at hirap huminga. Okay?
Ayan, bronchiectasis. Yan yung ating mga membrane. At yung pleural effusion. So talagang yung fluids naman ang nangyayari, no, sa ating baga. Yan, naapektuhan. Ito naman, yung carpal tunnel naman po, anong apektado dyan? Yung pinaka-median nerve natin. So yan po, inahati po yan eh. So pag na-paralyze po yun yung tinatawag natin, ayan, compress yung median nerve, yung pinaka-gitna. Okay, yung gitna. So yan po ay median nerve. Kasi dito yung ulna, dito yung radial, dito yung ulna. So yan yung mga blood supply ng ating mga kamay artery. Ayan. Pain area, ito yung trigger finger. Pag sumasakit ito, apektado po posible ang median nerve. No? Okay? Ayan, no? Nakakasunod po ba? Okay, mamaya may exam tayo. Ila? Okay, para tayo nagle-lecture. Other signs, ito, yung sinasabi ko. Ito yung tinatawag natin Sjogren's syndrome, dry eyes, dry mouth. Same din as Zika, meron pa kasi isang sakit, yung Zika syndrome din. Also known as serophthalmia. Sabihin nyo nga? Parang nabubulol kayo doon. Okay. Decreased tear production. Walang pumapatak. Iyak ka na naiyak pero walang lumalabas na luha. Kaya niyo ba yon? Posible, meron kang problem. Isa na yon, dry eyes. Ayun yung normal eye. Ito naman yung dry eye. Yung dry mouth naman, anong tawag? Xerostomia. Sabihin nyo nga? Xerostomia. Yung sa mata, serophthalmia kasi opta. So mata. Yung tomia, stomia, yun naman yung mouth. Grabe no, yun pala yun. Ito yung healthy, tingnan nyo nga yung mga dila nyo. Sige nga, stick out your tanga, ilabas nyo nga yung mga dila. Parang ayaw nyo ilabas ha. Hindi na lumalabas. Ito may problema pag ganito, yung dry. Nawawala ng saliva, yung saliva, yung laway. Lalo ngayon, mainit. So dapat lagi ka pa rin uminom ng maraming tubig. Okay? So, ayan po no, ano pa? Ito, skin issues. Nakita niyo po yan? Yan ang tinatawag natin ulcerations or palpable purpura sa lower limbs at pwede rin yan sign ng rheumatoid arthritis. Ayan, di ba? Parang ano ba yung nangyari sa akin? Yung mga lumabas, parang hindi mo alam, yung pala isang sign po yan na nagkakaroon ka na ng RA na tinatawag rheumatoid arthritis. Ano ba yung dapat na mga test? At kanino ka pupunta para magpa-test or para magpa-check up? Ano yung tawag natin? Rheumatism? Sa rheumatologist. Sabihin nyo nga, rheumatologist. Pag sinabi naman sa bata, pediatric rheumatologist naman nyo dadalhin. Anong age? 18 years old below, dalhin mo sa pediatric. Okay? Pero 18 above sa rheumatologist na. Pero may pag-uusap naman yan eh. Kasi dati kasi hindi pa marami ang mga pediatric rheumatologist. So kahit yung mga rheumatologist, nakikita na rin nila yung mga pedya. Okay? Ayan po, no? So, ito yung mga laboratory test, rheumatoid factor. Para makita po, pag nag-positive ka dyan, ibig sabihin, may RA ka. Meron kang rheumatoid arthritis. Anti-CCP, ito, medyo ano na to eh. Mga specific test na po ito. Complete blood count, yan, alam natin yan, CBC. Yan ang isa sa pinakamura kasi itong iba dito mahal eh. Di ba? Metabolic panel o uric acid, pwede rin, medyo mura din yan. C-reactive protein, CRP. Ayan, yung erythrocyte sedimentation rate. ANA or anti-nuclear antibody. Pati yung test for hepatitis kasi dapat ma-rule out. Kasi baka hepatitis po yung sakit, hindi naman rheumatoid arthritis. So, kailangan din i-test doon. Ano pa? Joint x-ray. Siyempre po, yung joints dapat na x-ray. Joint ultrasound or MRI. Saan ba natin ginagamit ang MRI? Para sa mga bukol, sa mga tumor, para sa brain tumor. Ayan. Dumadaan ka sa isang resonance machine.
buong katawan mo idadaan doon at ma-check kung ano yung diferensya. Ganun katindi yun, no? Puro advice. Joint fluid. Ayan, ano ba yung joint fluid natin? Yung synovial fluids. Paano mo malalaman kung may problema yung joint fluids mo? Pag kailangan kasi yung fluids na yan, colorless. Pero pag yan ay cloudy, mabula, ibig sabihin, positive ka sa joint fluid analysis. So possible, meron ka rin talagang sakit na RA or rheumatoid arthritis. Okay? So yan, no? Ano pa? May gamot ba? Walang gamot. Pero may First Vita Plus. Di ba? There's no cure. Wala pa sa pag-aaral. Pero may early treatment. Dapat early treatment makita na. Support, including medicine. Ayan. Lifestyle changes. Kailangan baguhin mo rin yung mode mo ng pagkain, ng lifestyle mo. Supportive treatments. Kapag talaga napabayaan, pwede kang maoperahan or magkaroon ng surgery. Diba? Kasi pag nag-deform ng ganon, marami ka namang sabihin natin, pambayad, pwede mo pa rin paayos yung kamay mo. Pero kung wala naman, katulad natin na karamihan, hindi natin kaya magbayad ng malaki, so dapat as early na mga sign, dapat makita na agad yan. Importante po yun. Di ba, huwag tayong magtipid pa rin. Importante na maumpisahan na natin yung treatment. Can reduce the risk of joint damage and limit the impact of the condition. Ayun, dapat talaga malaman na natin sa una agad. Huwag na natin patatagalin. Okay? So ayan, marami nagtatanong kasi, saan ba natin ginagamit yung heat or warm compress or yung cold compress? Okay, unang-una, ang heat therapy, ito yun, heat pack is ideal for chronic or arthritic pain. Yung mga joint pain, osteoarthritic knees or neck pain caused by immediate injury. Ibig sabihin, for example, na-sprain ka, ano ilalagay mo? Agad-agad. Di ba pwede? Ayan, start ko muna dapat kasi pag namaga, namula, ano ilalagay mo? Namaga, namula, dapat cold. Okay? Pero yung sa umaga, hindi mo maigalaw yung kamay mo, warm. Okay? Pero wag mong patatagalin within 2 to 5 minutes lang kasi may tinatawag na reflex vasodilation. Ibig sabihin, pwedeng mas lumala. Okay? Wag mong patatagalin yung pagbababad mo sa mainit. Dapat within 2 to 5 minutes, tapos na yon. Okay? Ano pa? Ayan, i-cold pack naman, ito ay yung mga acute injuries yung nabanggit ko kanina. Swelling, ayan, pamamaga, muscle spasm. Okay? Acute injuries are most commonly treated with cold therapy, lalo na within ilang days yan? 2 to 3 days. Pag more than 2 to 3 days na yung pamamaga, yung sakit, hindi nawawala, posible, ayun, dapat ma-check ka na at pwede yan na i-consider talaga na magkakaroon ka talaga ng rheumatoid arthritis. Pwede mo siyang gamitin naman ng ng warm compress or warm or hot compress. Okay? So ito yung ating re-recommend natin na product ng First Vita Plus, lalo na kung involved ang atin, for example, uric acid, gout out natin. Ayan, so ito yung ating product na grabe no, na maraming natulungan. Ang topic natin ngayon ay gout out. Ito ay may 5 gulay pa rin. All natural gelatin capsules derived from collagen. Ayan, napakahalaga ng collagen natin. Everyday dapat meron tayong collagen kasi sa buto natin, yan po, nung type 1 collagen ang kailangan ng mga buto natin. Yan ang most common. Okay, gelatin capsules natin, natural choice for consumers. Sa pag-aaral ko, ito yung pinaka-safest for drinking and swallowing. Okay? Kaya iinom muna ako para naka-segue. Okay po. Diyan na wala sa camera. Awer. Okay, isang power clap na.
teka, parang popcorn. In 1, 2, 3. Yan. Kala ko may mga rheumatoid arthritis na or osteoarthritis na eh. Ito yung gout out natin. Ayan. Ako, umiinom ako niyan. Kasi napakaganda po yan. So, kapag may pain, 2 capsules. Okay? Umaga, pwede sa tanghali, pwede sa gabi. Okay? Yun po yun. So, 30 capsules po yan. 400 mg per capsules. Ito po yung component na meron siya. Piperine, glucosamine, turmeric powder, at yung ating 5 gulay, yung 5 power herbs natin. Okay. Formulated with glucosamine, turmeric, and piperine. Yung glucosamine natin, ito yung support pa rin sa joints. Ayan, yung topic natin, di ba? Sa mobility and comfort. Yung turmeric naman, traditionally, matagal na itong ginagamit as medicine din, medicinal, at hindi lang sa medicinal agent. Isa rin siyang ginagamit sa mga pagkain, di ba? Ayan, so support joint, comfort and mobility pa rin. Okay? So, ang piperine naman, ito naman, anti-inflammatory. Yung kaninang mga test sa rheumatoid arthritis, more on sa inflammatory test po yun para malaman kung ano yung mga level ng inflammation na meron ka sa katawan. Yun yung mga test. Kaya medyo mahal siya. Okay? Kaya dapat agapan na natin agad na hindi magkasakit. May 5 gulay, ayan yung ating 5 power herbs, 2 to 3 capsules daily. Ayan, di ba? Kasi wala namang overdose yung product natin. Kasi all natural po yan. Okay? So, glucosamine sulfate, ito ay natural sa katawan natin. Pero habang nagkakaedad tayo, nababawasan po yan. Di ba? So, yan po ay naturally occurring chemical sa ating katawan na nagsusurround ng ating fluid around joints. Di ba? Ano ba yung fluids around joints? Yung ating synovial fluids. Yan ang ating kailangan. Glucosamine, mga chondroitin. Ayan, naririnig nyo po yan. At ito ay nagpo-produce ng chemicals para mag-build. Ito yung building blocks ng tendons, ng ligaments, ng cartilage. Ayan, di ba? Yung sa bulano, nakikita niyo po yun. Yung loob nun, yun yung bone marrow. Yun yung nagpo-produce ng mga cells. Di ba? At ito naman yung mga tendon, mga ligaments, cartilage. Ayan, thick fluid that surrounds the joints. Dapat laging healthy yung mga joints natin. Taking glucosamine supplements, ito ay nag-i-increase ng cartilage and fluid surrounding the joints. Kaya napakaganda po nito para maiwasan ang breakdown, yung wear and tear na tinatawag, lalo na saan? Sa osteoarthritis. Kasi yung mga senior or mga senior citizen, posible nakakaranas na ng osteoarthritis po yun. Okay? Ayan, turmeric powder naman, ito yung active compound, yung ating curcumin. Ayan, o luyang dilaw, di ba? Ito po ay anti-inflammatory pa rin. Beneficial for treating conditions, lalo na doon sa mga pamamaga ng ating mga katawan. Active ingredients na responsible po yan para mabawasan ng mga pain at ma-improve pa rin yung, ito po, yung knee osteoarthritis. Yan, yung nabanggit ko kanina. Kaya pag naging senior na, 60 pataas, minsan mas maaga pa, nagkakaroon na ng osteoarthritis. Okay? Hindi lang mga matatanda o nagkakaedad ang meron. Even mga bata ngayon, nagkakaroon na rin po ng osteoarthritis. Kasi bakit po? Sa mga habit or sa mga ginagawa, lalo na gadgets. Diba? Minsan maghapon ka na sa cellphone. Ako, yan. Isa po yan. Kaya dapat, huwag masyado rin sa cellphone. Dapat may pahinga rin. Okay? Ayan, so, apply Dennis. Ayan, okay po, no? Ibuprofen for reducing. Ayan, ito po, no, para siyang ibuprofen. Para siyang pain reliever talaga. Ayan, so, piperine naman. Ano yung piperine? Pamintang, ayan, yun yung paminta. Black pepper. Ito po ay napaka-beneficial din, lalo na dun sa may mga diabetes, lalo na yung may insulin resistance na. Okay? At yung may mga fatty liver.
Kasi lalo na pag maraming iniinom na gamot, dapat mag-check lagi ng lipid profile, liver profile, ayan, kidney rin, ng mga test din. Kasi yan ang mga, ano tawag doon? Sa kidney, sa liver. Ano tawag natin dyan? Ano tawag? Mga filter. Nagfi-filter po yan ng ating mga kinakain at iniinom, lalo na kung ikaw ay may mga maintenance na gamot. Okay? Ayan po, no? So, tumutulong din siya ma-absorb agad yung curcumin. Ano yung curcumin? Wala na agad yun. Anti-inflammatory. Yung luyang dilaw, di ba? Pag pinagsabay mo yan, kaya magkasama sila, 2,000% ang absorption. Di ba? Kaya napakaganda. Kaya araw-araw kang uminom nito kasi ito ay nagmamanage talaga ng mga inflammation, no? At yung mga free radicals, kalaban natin kasi yan eh. Okay? Ano pa? Ayan, lalo na yung mga chronic diseases, kagaya ng Alzheimer's, dementia, ayan, Parkinson's disease. Yan ang mga chronic diseases na po yan. Okay? So yung 5 gulay, napakahalaga, yung malunggay natin, one of the most nutritious plants in the world. 300 na sakit ang kaya niyang tulungan. Nagpapababa po ng sugar and cholesterol. Ayan, ang ating dahon ng sili naman, nag-i-improve ng ating blood circulation. Okay, kadalasan kasi ng mga pain reliever or mga topical medicine, gawa saan? Sa capsaicin. Sa dahon ng sili, yung pinaka-component. Yung mga hindi natin pwedeng pangalanan, pero yung ating ginagamit, ano ba yung atin? Lavender oil. Yan, kasi meron siyang capsaicin. Yun ang component niya. At sa labas, yung mga ginagamit nila na hindi natural, galing din sa capsaicin po yun. Okay, hindi na ako magbabanggit ng name. Kasi syempre po, importante na ano pa rin tayo. Safe, okay? Ayan, heart disease. Lalo na ngayon, maraming nakakaroon ng high blood pressure. Maraming kayo nababalitaan na stroke. Kasi sobrang init ng panahon. Tapos stress pa, di ba? Dami pang stressor, maraming problema. So dapat talaga ngayon, lagi kang maligo. Hindi lang isang beses kahit bago ka matulog, maligo ka rin. Walang oras ang paliligo ha, hindi masamang kasi nagpapalakas ng immune system ang pagpaligo. Okay? Kaya pag naligo ka, di ba, nare-refresh ka, yun ang maganda po. Okay? So, Corcorus olitorius, yung ating saluyot. Ang saluyot natin, nagde-detox or nagde-cleanse. Kaya yan, nagpapaganda ng mga balat natin yan. At effective yan for cancer prevention. Okay? At napaka-powerful antioxidant po niyan. Ayan. Pang-apat, ang ating uray or colitis. Ito naman yung ating lungs. Yung ating baga. Pinapalakas yung ating mga baga, lalo na hindi lang naman COVID-19, hindi lang naman ibang sakit sa baga, even yung mga tuberculosis, pneumonia, asthma, pwede pa rin nating matulungan. Okay? Panglima, last but not the least, ang ating talbos ng kamote. Ito naman, Ricome batatas, ang scientific name, nagpapataas ng pula ng ating mga dugo. Hindi po yan nagpapataas ng blood pressure. Yung sausawan, toyo, patis, bagoong, yan yung maaalat na pagkain na dapat iiwasan natin. Nagpapataas ng platelet count, lalo na ngayon. Marami pa rin ang may dengue, lalo na yung cases ngayon ng dengue. Kahit mainit, maraming lamok, di ba? Kaya kailangan natin talaga ng protection, palakasin ang immune system pa rin. Yung iodine content para sa brain development ng mga babies. At kailangan din natin ito para panlaban sa pagiging ulyanin din. Okay? Memory enhancer po yung ating talbos ng kamote. So napakaganda na may 5 gulay ka na, sinamahan pa ng mga components na makakatulong natin araw-araw. So 8 variants po yung ating capsule. Pero yung topic kasi natin, more on gout out. Okay, yun po yun. So 3 ways para ma-enjoy natin ang pag-inom ng capsules natin. Pwedeng as capsule, ayan. Kaya pa naman natin inumin, di ba? Tapos pwede mo rin gawin, mag-ready ka ng hot water, 150 ml hot water, tapos mamili ka dun sa 8 variants at pwede mo tunawing mabuti, i-mix mo at ready to drink.
Di ba? Yan yung team naman natin. Okay? At sa mga hindi na kayang uminom ng capsule, anong gagawin? Pwede mo siyang buksan. Tapos, sa mga baby, pwede rin. Buksan natin, ilagay natin sa mga inumin. Tapos, sprinkle natin o ibudbud natin sa mga pagkain. Para makuha pa rin natin yung mga vitamins and minerals, mga masustansya, or mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Yung po yun. So, 3 ways yan para ma-enjoy din natin yung capsules natin. Okay? So, the best investment you can ever make is in your own health. The greatest wealth is our health. Kaya bawal na bawal magkasakit. Lalo ngayon, di ba? Kaya dapat yung time natin, gamitin natin sa tama. Kasi hindi na natin may babalik yung orasan. Yung dumaan na 3 o'clock or dumaan na 2 or 1, tapos na yun. So dapat gamitin natin ang oras, maging productive tayo, lalo na mga leaders ng First Vita Plus, i-spread pa rin natin ang magandang mission na dulot ng ating produkto. Yes. So, maraming salamat po. Huwag muna kayong aalis kasi may mga kasunod pa tayong mga matitinding mentors natin na magbibigay ulit ng magagandang ideas. Lalong-lalo na, di ba? Yung kasama natin ay yung isa, parehas official speaker, at ang maganda niyan, mga kasama natin, mga platinum na. Grabe, ang matitindi na ang nangyari at nakabuo na rin ang malalaking grupo. Okay po?